Panayam, makakausap po natin, pinalad ho tayong makausap sa pagkakataong ito, si Professor Renato De Castro, isang international expert pagdating ho sa mga isyung pang-seguridad sa iba't ibang dako ho ng daigdig. Alamin ho natin itong kanyang mga pananaw hinggil dito sa mga napapanahong paksa. Si Ginong De Castro ho, mga kabombo, ay nandun sa bahagi ng Taiwan sa mga oras na ito. Si Bombo Dennis Amito po ito, and together with me si Bombo Everly Rico, akin hong katandem sa oras ho na ito. Welcome to the program. Direktahang tanong, Professor, matapos ho yung pagsali na ng Estados Unidos dito sa gera laban sa Iran, although siya din naman yung nag-mediate para ho magkaroon ng ceasefire, ano ho ang agarang impact nito sa rehiyon at maging sa buong mundo? Ano hong nakikita ho ninyo hinggil sa naturang mga development, Professor? Dalawa yung possibilities, no? Unang-una, no, kasi na-achieve na ng Amerika at ng Israel yung kanilang goal. Ang goal na talaga nila, kumbaga, pigilan ang Iran na mag-develop ng nuclear weapons, no? Yung recent attack ng mga Amerikano, no, na paggamit nila ng B-2 bombers, saka yung bunker bursting guns, no, kasama nung pag-atake rin nung mga Tomahawks mula sa kanilang mga submarines, no, mga attack submarines, no, seemingly na, kumbaga, nasira nila yung tatlong sites kung saan ini-enrich ng mga Iranians yung uranium para sa paggawa ng atom bomb. Ganon din ang course ang nagawa ng mga Israel na decimate ng Israel yung air defense capabilities at yung air force ng Iran. So at this point in time, seemingly, na-achieve na ng Amerika at ng Israel yung goal nila, pero ang tanong dito, paano nagre-react ngayon ang Iran? No? Humingi ang tulong ang Iran sa China at Ruso, and recently, of course, yung Iranian parliament in-announce na mag-conduct sila yung Gulf of Hormuz. That is 19% ng nangis na nanggaling sa Saudi Arabia ang mga Gulf states na dumadaan dito. So ayun ngayon yung threat ng Iran. Isasarado nila yung Strait of Hormuz. Pero of course, it's easier siguro dahil handa na ang US Navy at nakahanda rin yung mga coalition fleet. Kung sakali man itatry na i-close ng Iran yung Strait of Hormuz. Okay. Ito na lamang ho, Professor, no? Yung nakikita nating long-term effect na maaari hong maramdaman hanggang dito sa ating bansa. Ito hong mga pangyayari na yan at sabi, makaka-apekto ito ng matagal. Ginoong Professor De Castro, ano ho ang inyong masasabi? Hindi, kasi ayan yung question. No? Pag sabi nga lagi kong kino-quote yung Prussian military philosopher, si Karl von Clausewitz, war is in the realm of uncertainty. No, madaling umpisahan mo yung actions, pero hindi mo alam kung saan ikakatungo nito. Kaya mga analysts, mga historians, ayaw talaga mag-predict, no? So, ang ano niyan is possibilities, no? Magandang example yan. Of course, yung ginawa ng Russia sa Ukraine, ang confidence na ng Russia, and even yung mga Western powers, hindi tatagal ng 3 araw ang Ukraine. Pero nakita natin yung effect. So, dalawang possibilities. So, una, may possibility na bumalik ulit yung mga Iranians sa negotiating table. No? At sana is of course sila na hindi na lang itutuloy yung uranium enrichment. Magpasabi nila, itutuloy nila yung nuclear energy program nila, pero papayagan na nila dito ng inspeksyonin ng International Atomic Energy Commission. Kasi ito talaga yung raise ng question kung ano ba talaga yung motibo ng Iran kasi hindi transparent ang Iran dun sa mga inspectors ng International Atomic Energy Commission. Kaya yung ng drastic action ang Amerika and of course Israel. Pwede rin ituloy talaga ng Iran yung threat niya na isarado yung Strait of Hormuz. Magkakaroon niya of course ng crisis dito sa Middle East, lalo na yung daanan ng oil. At ang may possibility na ni-raise mismo ni Prime Minister Netanyahu is of course a regime change na maaaring talagang pagbagsken yung Islamic Republic under the leadership ng mga mullahs, no? Na of course it was established in 1979. So ayun yung mga possibilities na nakikita natin. It's a possibility, of course, makialam ang Ruso at China
Pero ang Russia ngayon, of course, concern ngayon sa nangyayari sa Ukraine at of course sa Europe, ang China, medyo may ingat ang China pagdating dito. Ayan. O, sige, kami ho'y muling makikipag-ugnayan sa inyo pagka may mga development pa hinggil ho dito. Maraming salamat po, Professor. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Professor Renato De Castro sapagkat meron ho siyang mga nakahanay na aktibidad din at pulong ngayong araw dyan ho sa bahagi ng Taiwan at makiki-update tayo doon sa iba pang mga development ho na kanyang tinututukan sapagkat isa ho siyang eksperto sa international studies mula ho dyan sa De La Salle University at sa iba pang international schools o universities na kanyang kumbaga saan siya nagtuturo mga kabombo at mga ka-Star Nation. So,